Wag na raw bigyan ng Defensive Player of the Year na award si Rudy Gobert ayon yan kay Dwight Howard. Ayon kay Howard, walang silbi ang mga award na yan kung saan wala rin namang saysay yung kanyang pagiging Defensive Player of the Year. Sa palagay ni Dwight Howard, magaling na team defender si Rudy Gobert. Pero ano raw yung kanyang mga ginagawa para makuha yung mga award na yun sa maraming taon? I don't see him being an elite defender ayon kay Dwight Howard. Inihaw si Rudy Gobert sa Olympics kung saan parang wala rin namang saysay yung kanyang depensa doon. Yan ba ang totoong definisyon ng Defensive Player of the Year na tila hindi naman ramdam yung depensa sa kalaban? Sa huli, dagdag pa ni Dwight Howard, siguro ibinigay lang ng NBA ang Defensive Player of the Year sa kanya dahil siya ay isang magaling na team defender, pero individually mahina si Rudy Gobert. Isa namang revelasyon ang sinabi ni Mike Dunleavy patungkol kay Brandon Podziemski. Kabilang sa mga importanteng manlalaro si Podziemski sa kanilang kupunan ngayon. At para patunayan yan mga idol, yung Utah Jazz nais siyang makuha para kay Lauri Markkanen. At pagkatapos noon, marami pang team ang tumawag sa Warriors para mag-inquire kay Brandon Podziemski. Harap-harapang sinabi yan ni Mike Dunleavy sa batang Brandon Podziemski mga idol. Pero nagbigay din siya ng kanyang assurance kay Podziemski na hindi mangyayari na siya'y kanilang papakawalan. Ibinibigay ni Mike Dunleavy ang buong assurance ng Warriors sa kanya na siya'y doon lang sa kanila. Totally maganda itong ginawa ni Mike Dunleavy sa kanyang pagprangka kay Brandon Podziemski dahil ang mga ganyang salita ay nakakataas ng moral at nakakataas rin ng confidence sa sarili ni Podziemski. Ayon naman kay Podziemski, siya ay na-overwhelm sa kanyang nalaman. At para sa isang second-year guard sa Golden State Warriors at sa NBA, ito'y isang malaking bagay na mayroon kang kupunang nagsisigurado sa iyo, nagsisigurado sa trabaho mo sa kanila. Samantala, hindi maintindihan ng mga NBA fans ang sinabi nitong si Michael Porter Jr. patungkol sa NBA money. Ayon kasi kay MPJ, minsan mahirap daw na maglaro dahil sa pera ng NBA na siyang nagbibigay ng dagdag pressure, mataas na ekspektasyon sa isang manlalaro sa magiging performance mo. Marami kaagad ang nagkomento na tila masama ang loob nitong si Michael Porter Jr. dahil siya'y binabayaran habang naglalaro. Totally hindi naman sa ganyan. Ang nais nilang sabihin dito nang dahil rin sa pera ay parang hirap nang i-enjoy ang paglalaro ng basketball, especially sa kanyang sitwasyon na pumirma ng 5-year deal worth $200 million. Kumbaga minsan yung pera ay nakaka-distract dahil sa ganyang kalaking pinapasahod ng kupunan sa'yo, aba parang mataas din ang ekspektasyon ng mga fans sa'yo. Well, ganyan ho ang realidad ng NBA. Binabayaran ka naman dahil sa naging performance mo. Ginawa ng Denver Nuggets ang kanilang papel upang bayaran ka. Ngayon, nasa sayo ang trabaho paano suklian iyon. Hindi may tatangging nag-i-struggle itong si Michael Porter Jr. at naging laman din siya ng mga usap-usapan sa social media na parang overpaid. Well, para sa inyo mga idol, ano ang komento ninyo sa sinabi ni MPJ na tila mahirap daw na i-enjoy ang paglalaro dahil sa pera? Mag-comment lang at babasahin ko. Para sa mga false break balita at punto-por-puntong komentaryo, araw-araw to NBA Balita, mag-subscribe na, i-follow ang ating Facebook page, i-like ang ating mga video at mag-comment. Maraming salamat po.